Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Oh, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At una na nga nating pag-uusapan ang tungkol dito sa mga botong nakuha ng 9 finalists para po yan sa Grand Finals mamaya. Nangunguna po itong si Roel Carino, naka-voice ni Matt Monroe, na nakakuha po ng 36K na reaction. At ang pangalawa si Jean Jordan Abina, Karen Carpenter, na merong 13K po. Tapos ang sumunod si Stephen JC, ka-boys ni Freddie Mercury na 10K. At ang sumunod kay Freddie Mercury, Gary Valenciano, 5.8K. And ang sumunod dito ay si Miley Cyrus, 4.9. Sinundan ito ni Basil Valdez, 4K. At sinundan naman ito ni Steve Perry na 3.8. At ang panghuli, si Dulce na merong 2.9K na reaction. So, ang laki po ng lamang ni Roel Carino, nasa 42.4% po kumpara sa kanyang mga kalaban. So, ito po ay partial and unofficial ranking for today's Grand Showdown, Audience Choice. At pwede pa po itong madagdagan hanggang alas 2 ng hapon mamaya. Kayo mga Kadabarkad, sino po ang personal choice ninyo? Please comment down below sa ating comment section. Kasi sabi ng isang netizen dito, my personal choice only based on my musical ear ability. Plus some of the judges' comments, though I didn't agree with the other decisions. Isa sa choice ko kasi si Elvis P. Clone. Clones of Matt Monroe, Karen Carpenter, close fight silang dalawa daw, Tapos yung pangatlo, pwedeng Gary Valenciano, Freddie Mercury, Dark Horse, an expected winner, Pai Basil Valdez. Note, their winning chance tomorrow would depend on their last and final performance. Their song choice consistency to their clone artist 99% to 100% ka-voice. The judges, kaya pwedeng mabago ang prediction daw niya. So 101% na agree po ako sa comment na to mga Kadabarkads, kasi ito din po yung prediction ko mamaya. Depende na lamang din, pwedeng magbago yan, depende sa magiging performance nila mamaya and syempre sa mga komento po ng mga judges. Samantalang kagabi naman mga Kadabarkads, inilabas po ng TVJ ito pong recording session ng mga clones contestant natin, and nakita nga natin dito si Elvis Presley. So pinagsama-sama po yung mga contestant po ng clones, tapos nagkaroon sila ng recording dito. Ang saya mga Kadabarkads Sabi nga dito, paano daw kung We Are the World ang mga clones. So, pwede nating makita at pwede itong ipalabas mamaya, mga Kadabarkads. So, siguro ito yung surprise na magaganap mamaya. And pwede rin po nating makita si Elvis Presley. Baka meron siyang special production number sa Itbulaga. Well, tingnan na lang din natin, mga Kadabarkads, kasi isa po siya sa inaabangan. And also nakita natin siya with Mito Yunting nung nakaraan, 'di ba? Na parang nagre-rehearsal sila. So parang may something, Parang may something silang sorpresa sa mga Dabarkads natin. Kaya antabayanan na lang din natin kasi super pasabog yung Sabadong to. Para po yan sa Grand Finals ng The Clones. Samantalang tita po ni Roel Carino, meron pong bagong post para po kay Roel. Sabi niya, win or lose, our love and support for you, Roel, will always be there. We are all proud of you, anak. Just pray, enjoy the song, and give your best. Abangan nating lahat, Dabarkads, si Roel Carino, Matt Monroe mamaya sa The Clones, sa grand concert kasama ang iba pang contestants. Good luck! And syempre, may mensahe din po si Miley Cyrus or si Daryl Jandani. Sabi niya, I want to dedicate this pie to the dreamers, those who may have lost their way,
for a time but found the courage to return to what makes them truly feel alive. Above all, I offer this performance to the Lord for the gift of voice and for the opportunity of a lifetime that only His grace could give. Thank you, Lord. My heart is overflowing with gratitude. Win or lose, you comfort me and make me feel like a winner. Because of your promises, I surrender to your will. This is also for everyone who believe in me from the very start. For those who saw potential in me and told me I should never give up, those who reminded me that music is my calling and that music will always be a part of me. It feels so good to dream with people who know the journey is messy but so worth it. Your calling is definitely worth the difficulty. To every single person who has been part of this journey, I love you and I thank you. Thank you, God, for the gift of voice and the opportunity to share it in Itbulaga. Words are not enough. All glory belongs to you. And also, nagpapasalamat din po si Jean Jordan sa mga pumuporta at bumoto po sa kanya. Kasi parang pangalawa ata siya sa may pinakamaraming boto. Pangalawa po siya kay Roel Carino. Sabi niya, maraming salamat po sa lahat ng nag-message sa akin. Sa mga bumoto ngayon palang panalo na ako sa inyo. Maraming salamat po. So grabe mga ka-Dabarkads, parang ako po yung kinakabahan sa magiging resulta mamaya and syempre sa magiging performance ng mga finalists natin mamaya. And hopefully maayos na judges yung makuha po ng Itbulaga nang sa ganon. Syempre, 'di ba, dagdag factor din po 'yan para sa magiging judgment dito po sa mga clones natin. Samantalang pag-usapan naman natin mga ka-Dabarkads ang tungkol dito sa naging interview ni Elvis Presley sa Radyo Natin Perth. So pinanood ko po yung buong live ng Radyo Natin Perth and pinag-sample nga po siya doon mga ka-Dabarkads. And syempre yung buhay-buhay po ni Elvis Presley, kinuwento niya din po. So siya po pala ilumaki sa Sampaloc, Manila. Pero lumipat sila sa Lokban, Quezon ata yun mga ka-Dabarkads. Correct me if I'm wrong. Nung 5 years old na po siya. Tapos parang INC siya, Iglesia ni Cristo. Itong si Elvis Presley pala. Tapos meron siyang sinabi mga ka-Dabarkads na marami daw pong nag-o-offer sa kanya. Merong mga nagme-message daw sa kanya na parang gusto siyang i-manage. Pero tinatanggihan niya daw po mga ka-Dabarkads kasi parang hindi pa siya ganun ka-aggressive, na may humahawak sa kanya. Parang hindi pa siya ganun kaseryoso mga ka-Dabarkads. Siguro gusto niya pang i-enjoy kung ano man po yung tinatamasa niya ngayon. At saka mas maganda yung walang manager, 'di ba? Solo niya po yung magiging income pag may mga gigs sila, 'di ba? So ganyan kalakas ang isang Elvis Presley mga ka-Dabarkads, no? Sobrang love na love talaga siya ng mga tao. Kahit hindi po siya napasama sa Grand Finals, naku, panalo na po siya sa puso ng mga tao. So anong say nyo dito mga ka-Dabarkads? Please comment down below at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating update ngayong araw.